Umalis ka rito! Malakas sa tinulak si Suzy ng kanyang stepmother na si Alicia palabas ng mansyon. Maulan sa labas kaya napayakap siya sa putik mula sa lupa nang malakas siyang tinulak nito. Inalagaan kita! Trinato na parang anak? At yun lang ang isusukli mo sa akin? Nanakawin mo ang mga alahas ko? Ma, hindi ko po magagawa sa inyo yun. Hindi ako magnanakaw. Siya si Suzy Amira Zerna. Nag-iisang anak ng pumanaw niyang ama at ngayon ay nakatira sa mansyon kasama ang stepmom nito. Mabuti at maayos ang daloy ng kanilang buhay pero sa isang iglap ay pinagbintangan siyang nagnakaw daw ng alahas nito. Sumasagot ka pa? Huling-huli na kita at hindi sana mangyayari yon kung hindi nagsumbong si Jenny sa akin. Mula sa pinto ay lumabas doon si Jenny. Matalik na kaibigan ni Suzy mula pa noon. Hindi makapaniwala si Suzy na mismo ang kaibigan niya ang nagsumbong sa hindi naman totoo. Pinagbintangan siya nito. Jenny, totoo ba? Pinagbintangan mo ako na nagnakaw ng alahas ni Mama? Pinagbintangan? Suzy, kaibigan kita, hindi kita pagbibintangan. Talagang nahuli lang kitang ninanakaw ang alahas si tita. Anong? Suzy, matagal na kitang nahuling nagnanakaw pero natatakot ako na sabihin kay tita dahil palagi mo sinasabi sa akin na sasaktan mo ako kapag sinabi ko. Pero sumusobra ka na, kaya naglakas loob ako na sabihin kay tita. Hindi makapaniwala si Suzy sa mga sinabi ni Jenny. Nagpaawa pa ito at kumalabit sa kanyang stepmom upang kunin ang awa nito. Okay ka lang ba, Jenny? Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi naman po. Galit na tumingin si Alicia kay Suzy at may pandidiri sa mga mata nito. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin yun, Suzy. Hindi kita mapapatawad. Umalis ka na rito at huwag nang babalik pa! Basa na ng ulan si Suzy pero muli siyang tumayo dahil hindi niya hahayaang tapakan lamang siya ng mga kalokohan at panloloko ng kanyang kaibigan na pinagkatiwalaan niya noon pa lamang pero susuklian siya ng kasamaan. Jenny, sabihin mo ang totoo na nagsisinungaling ka lang para makuha ang awa ni Mama at mapunta sa iyo ang gusto mo. Ano? Hindi no? Tita, huwag kayong maniwala sa kanya. Sabi nang umalis ka na, Suzy. Hindi ako maniniwala sa'yo. Mama, niloloko ka lang ng babaeng yan. Kaya pala dikit-dikit dito sa pamamahay dahil plano niyang patumbahin ako at makuha ang loob mo. Hindi natuloy ni Suzy ang kanyang mga sasabihin nang malakas siyang sinampal ng kanyang stepmom. Tumigil ka na! Kung ayaw mo sampalin kita ulit. Nakita ni Suzy ang pasikretong pagngiti ni Jenny kaya dahil sa galit ay hindi nakinig si Suzy. Diretso niyang hinila ang buhok ni Jenny na ikinasigaw ng babae. Bitawan mo ako! Nararapat lang to sa'yo! Sinabi nang tumigil ka na! Sasampalin sana ulit ang kanyang stepmom si Suzy nang may biglang humawak sa braso niya. Malaki, maugat at malakas ito kaya tuluyang hindi niya nasampal si Suzy. Natigil din si Suzy sa paghila ng buhok ni Jenny na ngayon ay umiiyak na inaayos ang sariling buhok. Aaron, anong ginagawa mo rito? Isang binatang nakasuot ng suit, may katangkaran at may tauhan din siyang nakaabang sa kanyang likuran. Siya si Aaron Denver Gomez, isang ex-military na ngayon ay isa ng CEO sa kilala at malaking korporasyon. Magkakilala sila sa pamilyang Zerna dahil sa negosasyon at collaborations nito ng kumpanya at matalik na magkaibigan sila ng pumanaw na ama ni Suzy. Nang makita ni Jenny na si Aaron pala yun na siya nagugustuhan niya, ay kaagad niyang inayos ang kanyang buhok at nagpaawa. Aaron, mabuti dumating ka. Tignan mong ginawa ni Suzy sa akin. Hinila niya ang buhok ko at... Tumahimik ka! Natigilan si Jenny sa naging sagot ni Aaron sa kanya na diretsyong naglakad palapit kay Suzy na hinahawi ang mga butil ng ulan sa kanyang mukha. Suzy, sumama ka sa akin. Naalarma sina Alicia at Jenny sa mga sinabi ni Aaron na si Suzy namang hindi maintindihan ang pinapahiwatig ng binata. Teka lang, saan mo siya dadalhin? Saan mo isasama si Suzy?
Ako na lang ang isama mo, Aaron. Iyang si Susie, magnanakaw yan. Ninakaw ang mga lahas si tita. Shut up! Napakalakas na sigaw yon ni Aaron na pati si Susie ay natigilan. Susie, sumama ka na muna kay Rowel. Lumapit ang tauhan ni Aaron na si Rowel at inalalayan si Susie na basang-basa ang katawan sa ulan. Nakalayo na sila kaya muling lumingon si Aaron sa dalawang babae na hindi makapaniwala sa kanyang pagsigaw. Aaron, bakit mo kami sinigawan? Pagkaroon ka naman ng respeto sa nakakatanda sa'yo. Respeto? Nakita kitang tinulak at sinampal si Susie. Sa tingin mo magkakaroon pa ako ng respeto sa inyo? Bakit mo siya tinutulungan? Magnanakaw siya. Nasaan ang ebidensya? Madali lang naman sabihin na magnanakaw ang isang tao sa isang salita lamang. Kaya hindi ako maniniwala sa'yo. Anong kalokohan ng mga pinagagagawa mo, Aaron? Baka nakakalimutan mo. We have an upcoming collaboration with your company. Hindi ba't masama ito para magsimula? If that's so, I will cancel the collaboration. What? After what you did to Susie, I decided to cancel the collaboration at wala na tayong dapat pag-usapan pa. Naglakad na padi si Aaron at naiwan silang dalawa roon na tulala at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Sa kabilang banda, ay pasikretong humihikbi si Susie sa loob ng sasakyan. Ma'am Susie, wag na po kayo mag-alala. Iniligtas po kayo ni Sir Aaron. Iniligtas? Anong ibig mo sabihin? Nandito po si Sir Aaron para kunin kayo at siya mag-aalaga sa inyo simula ngayon. Muling naalala ni Susie na si Aaron ay comrade noon ng kanyang ama na isang general at pumanaw na ito nakaraang taon dahil sa sakit sa puso. May kinalaman ba to kay Papa? Ayaw po sana itong ipasabi sa inyo ni Sir Aaron pero parang alam niyo na po. Tama po kayo. May utang na loob si Sir Aaron sa pumanaw niyong ama kaya gusto niyang bumawi. Napayuko si Susie at naalala ang pagkamatay ng ama. Hindi pa rin makalimot si Susie na sa isang iglap lang ay wala na ang kanyang ama. Plano ba ito nila ni Papa? Hindi po. Intention po talaga ito ni Sir Aaron. Kung ganon. Nandito na po si Sir Aaron. Huwag niyo po sabihin na sinabi ko sa inyo. Kagad na umayos ng upo at nag-focus sa manibela ang right hand ni Aaron nang pumasok na ito sa sasakyan. Sa likod dito umupo kung saan nandoon si Susie. Nakayuko at hindi makatingin kay Aaron. Let's go. Naging tahimik ang buong biyahe. Walang alam si Susie kung saan sila patungo pero nakaramdam siya ng kaligtasan. Napayakap siya sa kanyang sarili nang makaramdam ng ginaw, lalo pat basa ang suot niyang damit. Here. Maginaw at malalim ang boses ni Aaron na inabot ang suit. Nahihiyaman ng dalaga ay tinanggap niya ito at nagpasalamat. Maya-maya pa ay narating na rin nila ang destinasyon. Ito palang mansyon ni Aaron. Malaki, tahimik at malayo sa syudad. Ma'am Susie, sumunod po kayo kay Sir Aaron. Ipapark ko ang sasakyan. Nagpasalamat si Susie kay Rowella habang si Aaron ay nauna ng maglakad habang nasa likod niya naman si Susie. Pumasok na siya sa loob habang ang dalaga ay nagdadalawang isip dahil marumi ang kanyang mga paa dahil sa putik. Nahihiya siya madumihan ng napakalinis na sahig. Hindi ka papasok? Yung paa ko po kasi. Pasok! Natakot si Susie sa simpleng salita ni Aaron kaya wala siyang nagawa kundi pumasok. Malaki, maluwag, at yayamaning mansyon nga ito. Magandang gabi po, Sir Aaron. Napunta ang tingin ni Susie sa isang matandang babae na lumapit kay Aaron na siyang pinagkakatiwalaang kasambahay sa mansyon. Aling Myrna, ikaw nang bahala sa kanya. Sige po, sir. Saglit na naguluhan si Susie na maglakad pa alis si Aaron na hindi man lang siya kinausap. Miss Susie, tama po ba? Opo. Sumama po kayo sa akin para na rin makapagbihis kayo. Sumunod naman si Susie at papunta ito sa second floor ng mansyon. Ito ang magiging kwarto niyo, Miss Susie. May mga damit sa loob at banyo. Maligo na rin kayo para hindi kayo lagnatin. Kapag nagutom kayo, bumaba lang kayo at pumunta sa kusina. Paglulutuan ka po namin. Maraming salamat po. At saka Susie na lang po ang itawag niyo sa akin. Nako, nakakahiya. Isa lamang akong hamak na kasambahay dito habang ikaw ay nagaling sa mayamang pamilya. Kaya trabaho ko po ang paglingkuran kayo.
Kung ganon, inuutusan ko po kayong Susie na lang ang itawag sa akin. Napangiti at wala nang nagawa si Aling Merna na magpumilit ang dalaga na Susie lamang ang itawag. Sige na nga Susie, may mga katanungan pa po ba kayo? Wala naman po, maraming salamat. Pumasok na sa loob si Susie at naisipang maligo na at magbihis. Pagkatapos ay umupo siya sa kama at napaisip sa mga nangyari. Hindi niya akalaing magagawa yon na matalik niyang kaibigan na si Jenny. Tuluyan itong nakuha ang loob ng kanyang stepmom sa simpleng pagbintang lamang na wala namang ebidensya. At kasabay din doon ang pagligtas ni Aaron sa kanya, kaya laking pasasalamat ni Susie na dumating si Aaron. Dahil kung hindi, wala siyang ideya kung saan papatungo lalo pat pinalayas na siya. Naalala ni Susie na hindi pa pala sila nag-usap ni Aaron na maayos kaya naisipan niya lumabas upang puntahan ito sa kanyang kwarto dahil gusto niya magbigay pasalamat sa binata. Tahimik at malalim na ang gabi. Bukas na lang sana ito sasabihin ni Susie pero nakabukas ng kaunti ang pinto sa kwarto ni Aaron at may ilaw pa sa loob kaya kumatok siya doon dahil baka gising pa ito pero walang sumasagot. Kaya pumasok doon si Susie at walang tao sa loob. Lalabas na sana siya na makuha ng kanyang atensyon ang mga nakapaslit na larawan sa pader. Tuluyan na siyang pumasok habang tinitignan ng mga larawan. Napangiti rin siya na makita ang kanyang ama doon kasama si Aaron. What are you doing here? Munti ka nang mapasigaw sa gulat si Susie na may magsalita sa kanyang likuran at ito ay si Aaron. Diyos ko po! Napapikit ang dalaga na makitang nakatuwalya sa pang-ilalim lamang si Aaron habang nakahubad ang pang-ibabaw at basari ng buhok nito. Kitang-kitang malalaman na abs ng binata at malalaking dibdib at braso nito na mas nagpapabagay sa moreno nitong kulay. I'm asking you, what are you doing here? Ayaw mang imulat ni Susie ang kanyang mga mata ay wala siyang magawa. Bumungad sa kanyang seryoso na aura ni Aaron na ikinatakot ni Susie. Hindi ka ba talaga sasagot? Sorry po. Nakabukas kasi yung pinto kaya pumasok ako. Even though the door is open, do you have my consent to enter? Wala po. Pasensya na po. Gusto ko lang sana magpasalamat sa inyo dahil iniligtas niyo ako. Kaya kung may utos kayo, sabihin niyo lang sa akin, gagawin ko po, promise. I didn't ask for it. And also, I will only provide you as a shelter, food, and resources. Maninirahan ka muna dito at aalis na kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. For the meantime, I will be your guardian. Kung ganun, maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko lahat para kayaning itayo ang sarili ko. Lalabas na po ako. Pasensya na po ulit sa panghimasok. Lumabas na si Susie at napasimangot dahil hindi niya akalaing may kasungitan pala si Aaron. Ang sungit niya pala. Sa kabilang banda ay galit at hindi makamove on sa nangyari ang stepmom ni Susie at si Jenny sa mga naganap nung pagdating ni Aaron. Bakit dumating si Aaron? Sino ba nagsabi sa kanya? He even terminated the collaboration. Tita, actually hindi naman po yun mangyayari kung hindi dahil kay Susie. Baka nga po siyang tumawag kay Aaron at nagmakaawa. Oo nga no, puwisit na babae yun. Magbabayad yun sa akin. Huwag kayong mag-alala tita. Tutulungan kita at kukunin ko rin ang loob ni Aaron para maibalik ang collaboration. Tatalunin natin ang babaeng yun. Kinabukasan ay agad na pumunta ng mansyon ang stepmom ni Susie kasama si Jenny na napaka-sexy ng suot dahil plano niyang akitin si Aaron. Magandang umaga po ma'am, ano pong kailangan niyo? Nasaan si Aaron? I need to talk to him. Nako, may meeting po sila ngayon sa opisina. Maghintay po muna kayo. No! Importante ang mga sasabihin namin sa kanya. Pero bawal po muna talaga. Excuse me? Hindi mo ba ako kilala? Ako ang ina ni Susie, kaya may karapatan akong pumunta rito. Kung ganon, kakausapin ko po muna si Sir Aaron. Kaya naman pala, susunod ka rin naman. Dali-daling naglakad si Merna papunta sa opisina ni Aaron. Natatakot pa siya ay pumasok pa rin siya at kinausap ang binata. Sir Aaron, pasensya na po sa istorbo. What is it?
May dalawang babae po na gusto kayong kausapin. Nagpakilala na ina ni Susie ang isang babae. Natigil sa ginagawang trabaho si Aaron nang agad na makilala kung sino ang dalawang babae na yon. Let them in. Nang makapasok ang dalawang babae, ay agad itong ngumiti kay Aaron. Magandang umaga, Aaron. Pasensya ka na sa istorbo, ha? Gusto ko sana mag-usap tayo patungkol sa naging desisyon ko kagabi. About the collaboration? Oo. Aaron, alam ko nadala ka lamang sa galit kaya nasabi mo yon. My decision is clear, Mrs. Alicia. I already terminated our contract. I hope that's already clear. Hindi. Hindi pwede. Aaron, baka nakakalimutan mo. Hindi mo ito mararating without my husband's help. I am very sorry, Mrs. Alicia. But I owe Mr. Gregorio only. Wala na akong utang na loob sa inyo. Tanging kay Sir Gregorio lamang. Napapikit sa inis si Alicia dahil hindi niya talaga makuha ang loob ni Aaron. Kaya naglakad siya palis ng opisina. Naiwan doon si Jenny at oras na para gawin ang plano niya. Aaron, hindi ka ba naaawa kay Tita Alicia? Actually, umiiyak siya kagabi dahil sa mga sinabi mo, Aaron. Naglakad palapit si Jenny kay Aaron, nakafocus ang tingin sa laptop nito at hindi pinapansin ng babae. Pero, naiintindihan naman kita, Aaron eh. I know na may rason ka kung bakit mo kinancel ang collaboration. That's why I am here for you, Aaron. Mapang-akit na hinawakan ni Jenny ang dalawang braso ni Aaron pero agad itong hinawi ng binata. Get out of my office now! Aaron! I said out! Or do you want me to push you out of my mansion? Nasira ang plano ni Jenny. Hindi niya nagawang akitin si Aaron kaya nasaktan siya at umiiyak na lumabas. Pero nakaabang pala sa may pinto si Susie. Nalaman niya kay Aling Merna na pumunta ito sa mansyon. Hindi siya nagdalawang isip na harapin si Jenny dahil may galit siya sa babaeng yon matapos siyang pagbintangan. Paglabas ni Jenny ay nagulat siya na makita si Susie. Nakakrus ang dalawang braso habang nakangiti. Susie? Oh, umiiyak ka yata, Jenny. Hindi mo ba nagawa ang plano mo kay Aaron? Kawawa ka naman. Anong sinabi mo? Tumahimik ka, Susie! Oh, nasaktan ka, no? Nagpaganda ka, nagpasalon at bumili ng sexy na damit para maakit si Aaron pero pinalabas ka lang? Nakakaawa ka naman. Sumusobra ka na. Sasampalin sana ni Jenny si Susie pero agad niyang nahawakan ang braso nito at mahigpit itong hinawakan. Kung kagabi, nagpapapi lang ako. Pues hindi na ngayon. At saka baka nakakalimutan mo. Naputo lang ginawa ko sa iyo kahapon kaya gusto kong ipagpatuloy yon. Walang pasabing hinila ni Susie ang buhok ni Jenny na bagong riban pa naman sa salon. Napasigawan dalaga habang mahigpit at puno ng galit na hinila ni Susie ang kanyang buhok. Nako, Diyos ka, tumigil kayo! Pareho na sila nagsabunutan at walang tumitigil. Muling pumasok tuloy sa mansyon ng stepmom ni Susie na makita nagsabunutan ng dalawa. Naging maingay na ang buong sala dahil sa away nila kaya hindi napigilan ni Aaron na lumabas. At nang makita nag-aaway ang dalawa ay malakas siyang sumigaw. The two of you, stop! Dahil sa takot ay napatigil silang pareho habang buhaghag ng kanilang mga buhok. Si Jenny naman na nakita si Aaron ay agad na umiyak at lumapit sa binata. Aaron, sinabunutan ako ng babaeng yan. Siya na kuna. Sakit ka talaga sa ulo, Susie. Kahit saan gusto mo ng away. Tingnan mo anong ginawa mo kay Jenny. Imbis na sumagot ay nakayuko lamang si Susie at hindi nagsasalita habang inaayos ni Aling Merna ang kanyang buhok. Nakita mo naman yun, Aaron, di ba? Nangunang babaeng yan. Tama, Aaron. Sinabunutan niya ako. Ang sakit ang ulo ko kaya wala akong nagawa kundi lumaban. Aaron, maniwala ka sa akin. Susie. Napapikit si Susie at handa nang tanggapin ang parusa sa ginawa niya. Humangad siya upang tignan si Aaron. Naglakad dito palapit sa kanya kaya nakaramdam siya ng takot. Pero aakuin niya ang responsibilidad dahil totoong siya nagpasimuno sa away. Pero hindi makapaniwala si Susie sa mga sinabi ni Aaron na makalapit na ito. Are you okay? Ang akala niya ay paparusahan na siya nito pero mali siya ng inakala. Oo,
Okay lang ako, Aaron. Kung ganun, pumunta ka muna sa kwarto mo. Kakausapin ko na muna sila. Tumango bilang sagot si Susie at naglakad na paalis. Muli niya pang tinignan si Jenny na hindi makapaniwala at puno ng inggit ang mga mata nito. Kaya inirapan niya si Jenny para mas mainis at mainggit ito sa kanya. Mrs. Alicia and Jenny, I need to talk to the both of you outside. Aaron, anong gusto mong pag-usapan natin? Is it about Susie? Well, ganyan talagang ugali niya. Kahit nga si tita sinasaktan niya eh. Okay ka lang ba, tita? Hindi ba masakit ang ulo ninyo? Okay naman ako, Jenny. Salamat sa pag-alala. Medyo sumasakit lang ang ulo ko dahil sa katigasan ng ulo ni Susie. Narinig mo yun, Aaron? Susie is a stubborn woman. If that's so, I will talk to her. Buti nga sa kanya. But, first I want to tell both of you, especially you, Jenny, stop meddling with Susie's life. I am her guardian now and I have the right to protect her. Aaron, bakit mo yan sinasabi? Kapag nakita ko ulit na inaaway mo si Susie, magiging kalaban mo talaga ako. Now, get out of my mansion. Now! What? Aaron! Naglakad na pabalik sa loob si Aaron habang kinaladkad naman ang dalawang babae palabas ng mansyon nang magpumilit pa ito. Okay ka lang, Susie. Kumusta ang ulo mo? Okay naman po. Makapal tong buho ko, hindi naman tumablan yung kapit niya. Nako, pati ako sumasakit ang ulo sa'yo. Pasensya na po, Aling Merna. Hindi na talaga yun mauulit. Sabay na napalingon sina Susie at Aling Merna sa kapapasok lamang na si Aaron. Kakausapin ko muna si Sir Aaron, Manang. Kagad na tumakbo si Susie palapit kay Aaron at huminto sa harap ng binata. Sir Aaron, manghihingi po ako ng tawad sa disturbo kanina. Totoo po na ako nanguna sa away. Totoo rin po na may galit ako kay Jenny dahil sa ginawa niya sa akin kagabi pero napagtanto ko po ngayon na mali ang ginawa ko. Nakayuko lamang si Susie at handang akuin ang kasalanang nagawa. Just don't. Do it again. Opo, hindi na po mauulit. Here. Isang sobre ang binigay ni Aaron kaya napahangad si Susie sa kanya. Ano po ito? Just accept it. Tinanggap ito ni Susie at binuksan sa harap ni Aaron. Nang mabasa ni Susie ang nasa papel, ay napalaki ang mga mata niya sa gulat. Isa po ba ito? Yes, an ownership of a perfume shop. Your father once told me that you like to work on a perfume shop so I decided to give you that. Ibig sabihin, ako magiging owner ng perfume shop na to? Yes, bakit? Ayaw mo ba? Hindi po, gustong-gusto ko po. Hindi lang ako makapaniwala. Totoo yan. May mga resources din sa shop kung gusto mong gumawa ng sarili mong perfume. Abot ay nga ngiti ni Susie dahil totoong pangarap niya yon. Kung gusto mo rin, bukas sa bukas sasabihin ko kay Rowell na daling ka sa shop na yan para makapagsimula ka na. Binigay ko ang shop na yan para naman may pagkabalahan ka and also. Hindi natuloy ni Aaron ang kanyang mga sasabihin pa nang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Susie sa kanya. Thank you, Sir Aaron. Ang saya-saya ko po ngayon. Napagtanto ni Susie na masyadong mahigpit ang yakap niya kaya dali-dali siyang kumalas at mahinang natawa. Ay, sorry po. Nadala lang sa emosyon. Kung wala ka nang iba pang sasabihin, mauna na ako. Teka lang po. What is it? Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Ang bait-bait niyo po. But, it's your father's request. Sinunod ko lang. Kahit na po, sa lahat ba naman ng ginawa ninyo, alam kong intensyon yun tulungan ako. Hindi ko po kalilimutan ang lahat ng kabutihang ginawa niyo. Tuluyan ang napatitig si Aaron sa dalaga na parang sa bawat salitang sinasabi nito ay tumago sa puso niya. Wala ka na bang ibang sasabihin? Wala na po. Maraming salamat po ulit. Naglakad na paalis si Aaron habang naiwan doon si Susie na napapatalon sa saya habang tinititigan ng papel na hawak. Nang makapasok si Aaron sa kanyang opisina, ay ganoon na lamang ang panghihina niya dahil sa biglaang pagyakap ni Susie sa pagpapasalamat sa mga ngiti ng dalaga sa kanya. Sa totoo lamang, ay hindi sanay na nilalapitan ng mga babae si Aaron at lalong-lalo na nung niyakap siya nito, kaya ganoon na lamang ang gulat niya at hindi maintindihan ang nararamdaman.
Galit na tinapon ni Jenny ang hawak niyang bag. Mabilis ang kanyang paghinga habang mahigpit ang pagkakumo ng mga kamao. Hindi siya makapaniwalang matatalo siya laban kay Susie at hindi niya nakuha ang loob ni Aaron. Kainis! Kinuha ni Jenny ang litrato na nasa maliit niyang mesa kung saan magkasama sila ni Susie doon at nakangiti. Kung ang akala mo'y titigilan kita, nagkakamali ka, Susie. Hanggat hindi ko nakukuha ang mga gusto ko, hindi kita titigilan. Hindi ko hahayaang matalo mo ako at makuha mo ng tuluyan si Aaron. Akin lang si Aaron at kukunin ko siya mula sa'yo. Pinunit ni Jenny ang larawan ni Susie at tinapon to. Punong-puno siya ng galit at hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang nais niya. Dumaan ang ilang mga araw ay mas naging busy sa perfume shop si Susie. Doon niya nilalaan ang kanyang oras, lalo pat pangarap niya talaga magkaroon ng sariling perfume shop. Nakafocus lamang ang kanyang tingin sa ginagawa niyang perfume sa sala ng mansyon at hindi napansin ang pagdaan ni Aaron sa kanyang gilid. Nakauuwi lamang galing sa office. Napansin niya na binata na nakafocus nga talaga ang dalaga kaya pasikreto siyang napangiti. Alas 11 na ng gabi ay napansin ni Aaron na naka-on pa rin ang ilaw sa sala. Kaya bumaba siya at naabutang nandoon pa rin si Susie pero nakatulog na pala ito sa mesa. Gigisingin sana ito ni Aaron pero napakahimbing na ng tulog dito kaya muli siyang umakyat sa taas at kumuha ng kumot. Malamig ang simoy ng gabi kaya pinagtakip ito ni Aaron sa katawan ni Susie. Hinay-hinay lamang upang hindi magising. At labag man sa kanyang kalooban ay sinubukan niyang amuyin ang perfume na ginagawa ni Susie at hindi inaasahang mabango ito. Napatitig din ang binata kay Susie na mahimbing nang natutulog at may ilang hibla na tumatakip sa kanyang mukha. Kaya hinay-hinay yung hinawi ni Aaron kaya't klaro na mukha ng dalaga at hindi niya itatangging may kagandahan itong taglay. Sa ilang minuto na pagtitig ni Aaron ay kagad siyang kumalas at napailing. Bumalik siya sa huwisyo at hindi inakalang mapapatitig siya sa dalaga. Kaya diretso siya naglakad paalis papunta sa kanyang kwarto. You shouldn't act like that, Aaron. You can fall for her. You are her guardian. Mahinang sinampal ni Aaron ang kanyang sarili dahil sa bugso ng kanyang damdamin na tila nahuhulog na siya sa dalaga. Alas 8 ng umaga ay nasa store na si Susie. Binuksan na niya ang kanyang shop at saglit na naglinis sa loob. Inayos niya mga display ng perfume sa front desk at nag-ayos din ng sarili. Habang nagsusuklay si Susie sa may salamin ay muli niyang naalala ang mga nangyari kagabi. Tulog na tulog siya pero naramdaman niyang may naglagay ng kumot sa kanyang katawan pero hindi niya alam kung sino ito. Pinagwalang pansin na lamang yun ni Susie at muling bumalik sa front desk para maghintay ng customers. Ilang minuto lamang ay tumunog ang bell sa may pintuan na hudyat na may pumasok sa kanyang store. Pangiting binunga nito ni Susie pero natigilan siya nang makita kung sino yon. Sir Aaron, kayo po pala yan. Ito ay walang iba kundi si Aaron. Nakasuot ito ng suit at papunta pa lamang sa office niya. Luminga-linga rin ito sa paligid na parang ini-inspect ang buong shop. Nakatayo lamang doon si Susie at hinihintay na makalapit si Aaron at sa mga sasabihin nito. Good morning Sir Aaron, may kailangan po ba kayo? May gusto po ba kayong sabihin o baka bibili kayo ng perfume? I'm just here to ask you if you're free tonight. Habang nasa paligid pa rin ang tingin ni Aaron at hindi makatingin kay Susie, dahil ang totoo ay nahihiya siya sa dalaga at hindi kaya makipagtitigan. Po? I received invitation from my co-companies. There will be a party tonight. I need a companion, that's why I remember you. Party? Kapag sinasabing party ay hindi sanay si Susie doon, lalo pat nga kumpanya palang imbitado at wala siyang alam sa mga ganon. Naku, pasensya na Sir Aaron. Ano kasi, may perfume pa akong hindi natapos at gusto ko nang tapusin ngayong gabi kaya hindi ako makakapunta. Tumango bilang sagot si Aaron. It's fine, then I gotta go. Tumalikod na si Aaron at naglakad na paalis. Wala na itong ibang sinabi pa. Habang sinusundan lamang siya ng tingin ni Susie na medyo nahiya sa pag-ayaw niya sa invitation. Sumapit ang hapon ay hindi pa rin nawala sa utak ni Susie ang invitation.
May bahagi kasi sa kanya na naaawa kay Aaron, lalo pat sabi ay kailangan niya ng kasama. Napabuntong hininga si Susie nang masyadong nalilito na siya sa kung anong gagawin niya, pero sa huli, napagpasyahan niyang pumunta. Alas 5 ng hapon ay sinara na niya ang store at dumaan sa isang mall upang bumili ng masusuot na dress para sa party. Hindi niya alam ang theme pero pinili na lamang niyang simple at masasabi nating pasok sa bawat theme kapag may company party. Dumiretso siya sa mansyon at nabalitaang umalis na pala si Aaron para pupunta na sa party kaya nagmadali si Susie. Nagbihis at naglagay ng konting makeup sa mukha. Nag-ayos ng buhok at nagpahatid kay Ruel sa lokasyon ng party. Gabi na at hindi alam ni Susie kung nagsisimula na ba. Nahihiya siya pero alam niyang mas nahihiya doon si Aaron, lalo pat hindi mahilig ang binata sa pakikipag-usap, kaya nga hiningi ang permission niyang samahan siya. Ma'am Susie. Napatingin sa may salamin si Susie nang tawagin siya ni Ruel. May sasabihin ako sa inyo pero secret lang po natin to. Nakangiting tumango naman si Susie bilang sagot. Ano yun, Ruel? Kanina po kasi nung hinatid ko si Sir Aaron, tila hindi po maguhit ang mukha niya sa lungkot. Talaga? Sa tingin ko, dahil hindi nag-ayaw kayong sasamahan siya. Hindi nakasagot si Susie dahil sa gulat na nalungkot pala si Aaron dahil doon. Kaya sa tingin ko, ngayon na pupunta kayo ay magiging masaya siya. Pangiting tumango si Susie. Sana nga. Sa kabilang banda ay walang emosyon na nakaupo si Aaron sa harap ng isang babaeng hindi niya inaasahang dadalo din pala sa party na ito. At ito ay walang iba kundi si Jenny. Ang lungkot mo yata, Aaron. Hindi ba dumalo ang kasama mo? Kung ganoon, pwede naman ako. I will accompany you tonight, Aaron. Hinawakan ni Jenny ang kanyang kamay na kaagad namang hinawi ni Aaron. I didn't know you were also invited tonight, Jenny. Kung alam ko lang, edi sana hindi na ako dumalo. Aaron naman, ganyan ka na ba talaga ka-bitter sa akin? Hindi ko inaaway si Susie then, why are you still mad at me? I don't want you to look at me like that, Aaron. Nasasaktan ako. Alam kong alam mo na may gusto ako sa'yo, di ba? Hindi sumagot si Aaron sa mga sinabi ni Jenny. Aaron naman, I've been waiting for you since then. Manhid ka ba? I like you, and I'm waiting for you to tell me that you like me too. Jenny, sorry, but I don't like you. Ayaw ni Aaron na manatili doon at gusto nang umalis dahil hindi niya kakayaning manatili sa party na may nakabuntot sa kanya na hindi naman niya gusto. Maglalakad na sana siya paalis nang hawakan siya ni Jenny sa braso. Kung aalis ka, iinumin ko lahat ng alak na nandito sa mesa. I won't stop until I vomit. Are you crazy? I am. And I will count on 3. Gusto kong bumalik ka sa pag-upo at sabayan mo ko sa pag-inom. Aaron, or else, I will drink it all until I vomit. Jenny. 1. 2. Fine. I will drink with you. Galit na muling umupo si Aaron at hindi makapaniwala sa ugali ni Jenny. Ayaw man niya pero ayaw niya rin siyang maging dahilan ng pagsusuka ng dalaga. Sa kabilang banda, ang kararating na si Susie ay agad na nahagilap sina Aaron at Jenny. Pati rin siya ay nagulat dahil dumalo din palang babaeng yon. Base sa mga nakikita niya ay nakahawak si Jenny sa braso ni Aaron na parang namimilit ito at maya-maya pa ay umupo muli si Aaron. Kaya napaisip si Susie na tama nga siya. Pinipilit niya si Aaron na uminom. Nakaramdam ng inis si Susie kaya hindi siya nagdalawang isip na lapitan sila. Pangiting ibinigay ni Jenny ang isang baso na naglalaman ng alak kay Aaron. Pero hindi lamang pala ito basta alak dahil may nakalagay pala doong drugs kung saan makakaramdam ng init sa katawan si Aaron at aakitin na ito ni Jenny upang makuha ang loob ng binata. Here, drink this. Ayaw man ni Aaron na uminom ay wala siyang nagawa. Sa parte niya ay ayaw niyang gumawa ng iskandalo sa party kaya ininom niya yon. Pero hindi pa siya nakakakalahati ay may umagaw doon at ito ay walang iba kundi si Susie. Susie? Gusto mo ng kainuman, di ba? Pwes, akong kalabanin mo. Walang pasabing nilagok ni Jenny ang alak hanggang sa maubos ang isang baso habang si Jenny ay bagsak pa nga nagawa dahil imbes na kay Aaron niya ipainom yon,
ay napuntang halos lahat kay Susie. Susie, what are you doing here? Di ba, inimbitahan mo ko? Kaya pumunta ako at hindi inaasahang dadalo din palang babaeng to. Susie, why did you drink that beer? Medyo lumakas ang boses ni Jenny kaya may ibang napapatingin sa kanila. At bakit naman? It's free for all at saka sino ka ba para pilitin si Aaron na uminom ng alak? Kung gusto mo na kainuman, ako ang kalabanin mo. Walang hiya ka. Jenny, stop. Pwede ba wag na tayong gumawa ng skandalo dito? Susie, sumama ka sa akin. Alis na tayo. Ano? Pero kararating ko lang. Susie, let's go. Hinawakan ni Aaron si Susie sa kanyang kamay at naglakad na paalis kasama siya. At naiwan doon si Jenny na hindi natuloy ang plano. Dahil imbes na mainom ito lahat ni Aaron, ay nahati ito kay Susie at ngayon ay sila ng dalawa nakainom sa alak na may drugs. Sir Aaron, bakit naman tayo umalis doon? Di ba dapat si Jenny umalis? Siya kayang gumagawa ng away. Kitang-kita ko kung paano kanya pinilit pa inumin ng alak kahit ayaw mo naman. Huminto si Aaron sa paglalakad sa kung saan niya pinarking ang kanyang sasakyan. Tahimik ang paligid at walang katao-tao doon. Susie, munti ka nang may mangyaring away kaya mas mabuting umalis na lang. Pero kararating ko lang. Napayuko si Susie at ngumuso dahil nasayang ang suot niya at aalis din naman. Teka lang, di ba sabi mo may gagawin ka pang trabaho? Then, how come you came here? Ang totoo, nakonsensya ako nung sinabi kong hindi ako makakapunta. Pasensya na Sir Aaron. That's why you came here? Tumango bilang sagot si Susie. Then, I'm sorry. Sorry kung nasayang ang suot mo ngayon pero mas mabuting iwasan na lang natin si Jenny para wala na mangyayaring away. I hope you understand my point. Opo Sir Aaron, naiintindihan ko po. Kung ganun, halika na, uwi na tayo. Pinagbuksan ni Aaron ang pinto ng sasakyan si Susie kaya pumasok na doon ang dalaga. Habang si Aaron ay pasikretong nagulat dahil hindi niya itatangging ang ganda ni Susie sa dress na suot niya at hindi niya rin aakalaing pupunta ito. Naging tahimik ang buong biyahe habang si Susie ay bigla ang nakaramdam ng pagkahilo at hindi niya naiintindihan ang nararamdaman. Pati rin pala si Aaron ay nararamdaman yon at walang ideya ang dalawa na iyon pala ay dahil sa drugs na nainom nila kanina. Ayaw ni Aaron na mag-drive na ganoon ang nararamdaman dahil baka ano pa ang mangyari nila sa kalsada. Kaya sa isang tahimik na daan ay hininto niya ang sasakyan kaya napatingin si Susie sa kanya. May problema po ba Sir Aaron? Nothing. I just felt dizzy. Let me rest first. Kung ganoon, pareho lang pala tayo. Nahihilo din ako eh. Baka dahil to sa alak kanina. Kung ganun, mas mabuting magpahinga muna tayo saglit. Pinindot ni Aaron ng isang button sa gilid upang hihiga ang upuan. Pati rin si Susie ay ginayan sa kanya pero hindi ito gumagana. Sir Aaron, paano ba to gawin? Just click that button. Ginawa ko naman po ayaw gumana. Really? Maybe it needs to do it manually. Tinanggal ni Aaron ang kanyang seatbelt at lumapit kay Susie at sa paglapit niya ay kasabay din ang paglingon ng dalaga sa direksyon ng mukha ni Aaron kaya napakalapit ang mukha nila ngayon. Hindi sila nakagalaw at naramdaman na mainit na hininga na lumalabas sa kanilang mga bibig. Walang kumakala sa kanilang titigan na parang may kung anong tumutulak sa kanilang pakiramdam na manatiling ganoon. Husang lumakas ang tibok ng kanilang mga puso at hindi maintindihan ang nararamdaman. Lalong-lalo na si Susie na nag-iba na ang takbo ng isipan at ang gustong gawin ay halikan si Aaron. Pero pinigilan ni Susie ang kanyang sarili. Pumikit siya at kinalmang nararamdaman. Pero hindi yun natuloy nang maramdaman ang mabasang labi na dumapo sa kanya. Hinalikan pala siya ni Aaron. Hindi makapaniwala si Susie sa ginawa ng binata. Iniisip niya lamang kanina na hahalikan niya si Aaron pero ngayon, ang binata na mismo ang humalik sa kanya. Napagtanto rin ni Aaron na mali ang kanyang nagawa at nadala lamang sa nararamdaman kaya humingi siya ng tawad. I'm sorry. I'm sorry, Susie. Akmang aatrasa na siya nang hawakan ni Susie ang kanyang kwelyo. More. What? Kiss me more, Aaron.
Tila nawala na sa wisyo si Aaron na sabihin niyo ni Susie na pati rin ay nawawala na sa sarili. At ito ay dahil sa nainom nilang drugs. Kaya dahil sa simpleng utos na yun ni Susie na halikan pa siya, ay hindi na nga nila napigilan ang bugso ng mga damdamin. Mabilis na hinalikan ni Aaron si Susie, na tila hayok na hayok ito na parang nilalamon ng buong labi ng dalaga na siyang nagdiin sa mukha ng binata. Hinawakan ni Aaron ang dalawang bewang ni Susie at binuhat ito patungo sa kanyang harapan. At ngayon ay nakapatong na si Susie sa mga hita ni Aaron habang patuloy ang kanilang paghahalikan. Mabilis ang paghinga nila habang hinuhubad ni Susie ang suot na damit ni Aaron at muli sila nagpatuloy sa agos ng nararamdaman habang hindi nila alam na ito pala ay dahil sa nainom nilang alak na may drugs. Isang mainit na pangyayari ang naganap sa kanila sa loob ng sasakyan at walang kaalam-alam ang kung sino man. Nagising si Susie na nasa kama na siya. Muli niyang naalala ang mga nangyari kagabi. Paano ko napunta dito sa mansyon? Ibig sabihin, panaginip lamang yun? Kung ganon, bakit naman ganon? Napatakip ng unan sa mukha si Susie dahil hindi niya akalain si Aaron ang kahalikan niya at higit sa lahat, may nangyari pa talaga sa kanila. Sana panaginip lang lahat ng yun. Susie! Nabalik sa wisyo si Susie nang pumasok sa kanyang kwarto si Aling Merna. Mabuti gising ka na, naparami ka ng inom kagabi no? Lasing na lasing kang inuwi ni Sir Aaron dito. Talaga po? Oo. Sa susunod, uminom ka lang sa kaya mo. Nagsuka ka pa nga kagabi. Hindi makapaniwala si Susie dahil hindi nga umabot ng isang basong na inom niya at ganoon na lamang siya malasing. Aling Merna, may tanong po ako. Ano yun, iha? Wala po bang nangyaring kababalaghan kagabi? Kababalaghan? White lady ba ang sinasabi mo? Nako, wala yan dito sa bahay, Susie. Takot sa akin ang mga kababalaghan na yan. Tanging pagiti na lamang ang naisagot ni Susie dahil ibang klaseng kababalaghan ang pinapahiwatig niya, kaya pinagwalang pansin na lamang niya mga pumapasok sa kanyang utak at bumaba na kasama si Aling Merna para mag-almusal. Nagluto rin ako ng paborito mong tortang talong. Talaga po? Natatakam na po ako. Naghihintay na si Sir Aaron sa baba, sabay daw kayong kumain. Natigilan sa paglalakad si Susie. Po? Nanibago ka no? Kasi ang totoo, hindi talaga nakikisabay sa pagkain si Sir Aaron. Pero ngayon biglaan, gusto ka makasama kumain. Hindi alam ni Susie kung ano ang gagawin. Nahihiya siyang harapin si Aaron pero naglakas loob pa rin siya at inisip na lamang na panaginip lamang lahat ng yon. Nang makababa ay nahagila agad ni Susie si Aaron na nagtitipa sa kanyang phone habang naghihintay na sa hapagkainan. Nang marinig ang mga tapak ng paa nila, ay humagat ito at nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang gusto na lang bumalik ni Susie sa taas na magsimulang manghinig ang katawan niya. What are you staring at, Susie? Come, eat with me. Kagad na umupo si Susie nang matulala pala siya saglit. Medyo malayo ang agwat nila ni Aaron dahil malapad din ang mesa. Maraming pagkain na nakahanda at nagsimula na silang kumain. Tahimik lamang si Susie habang kain lang ito ng kain dahil totoong gutom siya. Susie. Muntik nang mabilaukan si Susie na magsalita si Aaron. Malamig at malalim ang boses nito. Po? About yesterday. Nabilaukan na nga ng tuluyan si Susie kaya kaagad itong binigyan ng tubig ni Aaron. Are you okay? Tumango bilang sagot si Susie at naramdaman ang kalabog ng kanyang puso. Puno ng katanungan ang utak ni Susie dahil bakit gustong pag-usapan ni Aaron na nangyari kagabi. Kaya agad na nag-isip ng rason si Susie upang makatakas sa pag-uusap. Medyo nahihilo pa rin po ako sa nainom kong alak kagabi. Mas mabuti pang magpahinga muna ako. Tumayo na sa pagkakaupo si Susie na kahit hindi pa siya tapos kumain at medyo gutom pa siya, ay kailangan niyang umalis. Susie, wait! Pero hindi ito pinakinggan ng dalaga, diretso lamang siyang naglakad paalis. Hindi makafocus sa trabaho si Aaron, hindi mawala sa kanyang utak ang mga nangyari kagabi.
Kung kay Susie ay iniiwasan niya ito, para kay Aaron ay gusto niya itong harap-harapang sabihin kay Susie at magpakatotoo. Sa kabilang banda ay napaisip din siya kung paanong ganoon na lamang ang pagkalasing at pag-init ng kanyang katawan sa kaunting inom niyang alak sa party. Kaya dahil doon ay hindi siya nagdalawang isip na tawagin ang kanyang tauhan na si Ruel. Yes, sir. About the party yesterday, can you investigate the drinks, especially Jenny? Bakit po pala, sir? I'm not sure, but my guts told me something was wrong. Sa tingin ko may nainom ako kagabi na, hindi lamang alak. Makakaasa po kayo, sir. Thank you, Ruel. Binaba na nila ang tawag at nagpatuloy na rin si Aaron sa trabaho. Nang gumabi ay nagutom si Susie. Nakamukmuk lamang siya sa kanyang kwarto dahil wala siyang lakas para magtrabaho sa perfume shop ngayon at ayaw niya ring lumabas dahil baka mahahagilap niya si Aaron. 11:00 na ng gabi at sa tingin niya ay tulog na si Aaron kaya pasikreto siyang lumabas. Pumunta sa kusina at kumain. Nang mabusog ay muli siya bumalik sa taas pero naistatwa siya na mahagilap si Aaron na nakaabang sa may pintuan niya. Oo, ikaw pala yan, Sir Aaron. Nagutom po kasi ako kaya naisipan kong kumain. Sige po, magpapahinga na po ako. Nilagpasan lamang ni Susie si Aaron at papasok na sana sa kwarto nang hawakan ng binata ang kanyang braso. Susie, let's talk. Napapikit at napabuntong hininga na lamang si Susie dahil alam niyang kahit ilang iwas niya ay hindi talaga siya titigilan ni Aaron. Tungkol po saan? About yesterday. I know you know what I'm talking about, Susie. Doon, napagtanto na nga talaga ni Susie na hindi pa naginip ang nangyari. Totoo na may naganap sa kanila ni Aaron. Susie, I've been thinking lately why you're ignoring me. I kept on waiting for the right time to talk about it with you. Pero parang iniiwasan mo yun. Kasi lasing tayo ng gabing yun, Sir Aaron. Hindi ako lasing na lasing nung gabing yun. At alam kong ikaw din. Totoong may nangyari sa atin kagabi, Susie. Ginusto natin yun, kaya sabihin mo sa akin kung bakit mo ako iniiwasan. Dahil hindi tayo pwede. Natigilan si Aaron sa naging sagot ni Susie. Ano nang iisipin ng ibang tao sa atin? Guardian kita, kaibigan ka ng papa ko. And we're 7 years apart. Ano nang sasabihin ng mga kapwa mo CEO na may nangyari sa iyo ng isang hamak na babae na pinalayas ang kanilang pamilya sa mismong pamamahay? Susie, what are you saying? Let's just forget what happened last night, Sir Aaron. Kasi kapag nalaman to ng lahat, magiging problema to sa negosyo mo. Magpapahinga na po ako. Tumalikod na si Susie at pumasok na ng kwarto pero agad na napigilan ni Aaron na maisara ang pinto at walang pasabing niyakap si Susie mula sa likod. Sir Aaron, anong ginagawa mo? Susie, I've been thinking about that night. For me, it wasn't just a one-night stand. Susie, I don't want to ignore what happened. I never felt this before for someone. Ikaw lang, Susie. Kumala sa pagkakayakap si Susie at pasikretong hinawi ang luha na tumulo sa kanyang mga mata. Lumabas na po kayo, Sir Aaron. Gusto ko na magpahinga. Nire-respeto ni Aaron ang desisyon ni Susie kahit gustuhin man niyang kausapin pa si Susie, ay umatras siya palabas at sinara ni Susie ang pinto habang naiwan doon si Aaron na gustong ipaglaban ng mga nangyari sa kanila. Sa loob ng kwarto ay tuluyan ang naiyak si Susie dahil ang totoo, may nararamdaman na siya para kay Aaron. Dahil sa nangyari sa kanila, ay hindi niya itatangging may nabuo ng pagmamahal sa puso niya para sa binata. Pero natatakot siya sa mga pwedeng mangyari sa buhay ni Aaron, kaya siya na mismo ang bumitaw. Dumaan ang ilang mga linggo ay mas nagkalayo na ang loob nila ni Susie. Ayaw man ni Aaron pero si Susie nang umiiwas at gustuhin niya mang makipag-usap sa dalaga ay hindi ito namamansin. Hindi na alam ni Aaron ang gagawin. Minsan ay nawawala na siya sa wisyo kakaisip kay Susie. Aaron? Napalingon si Aaron sa kanyang likuran at nagulat nang mahagilap si Jenny na biglang bumisita sa kanyang opisina. What are you doing here? It's been almost a month na hindi na kita nakikita, Aaron. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Muling naalala ni Aaron ang pagpapainom ni Jenny sa kanya. Base sa balita ng kanyang tauhan na si Ruel, ay may hinala na sila sa ginawa ni Jenny pero kailangan pa nila ng mas malalim na investigasyon. If you are here to ask me about that,
I am doing fine, Jenny. Aaron, are you still mad at me? I've been quiet lately. Maybe you miss me, Aaron. Jenny, ilang beses ko pa ba sasabihin sa'yo? Wala akong gusto sa'yo. Pero ako meron. Oo, we can work it out, Aaron. Mamahalin kita. Aalagaan. I will do everything for you, then maybe you can have your feelings for me. I don't want to live my life with regrets. Sorry, pero hindi ko matatanggap ang gusto mo. Napakumuo ang mga kamao ni Jenny. Galit na ang namumuo sa kanya na maalalang isang taong alam niyang dahilan ng lahat ng ito. Is it because of Susie? Natigilan si Aaron at muling napalingon kay Jenny. Huwag mo na siyang isali dito, Jenny. Sabi ko na nga ba eh. This is about her. That bitch. Sabi mo huwag mo siyang isali dito. Ginayuma ka ba niya, ha? Ano mang ginawa niya na hindi ko ginawa, Aaron? Bakit ba naghabal ang babaeng yan sa pagmamahalan natin? Pagmamahalan? Anong pinagsasabi mo? Walang tayo at hindi naging tayo. Hindi kita gusto, Jenny. Kaya umalis ka na. Fine. Aalis na ako. Pero itong tatandaan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, Aaron. I will get you from her, no matter what. Tulala at hindi alam ni Susie ang kanyang gagawin. Mula sa kanyang bag, ay kinuha niya ang PT kung saan ginamit niya ito at ang results ay positive. Buntis si Susie. Kaya pala palagi siya nasusuka at nagiging sensitibo din siya sa pangangamoy nitong mga nakaraang araw. Gusto niyang umiyak dahil hindi niya alam ang gagawin. Kaya nga iniiwasan niya si Aaron ay dahil sa nangyari sa kanila. Pero ngayon, nabuntis siya at si Aaron ang ama. Imbes na magpadala sa emosyon ay kinalaman ni Susie ang kanyang sarili. Inilaan niya ang kanyang oras sa paggagawa ng perfume kung saan masaya siyang ginagawa yon. Ngunit ang sumapit ang gabi ay isa palang trahedya ang mangyayari sa kanya. Lagpas 5:00 na, nagliligpit na ng mga gamit sa shop si Susie dahil uuwi na siya. Habang naglilinis ay nakaamoy siya ng usok kaya agad siyang nabahala. Pumunta siya sa kanyang storage room kung saan nanggagaling ang amoy at laking gulat niya nang umaapoy ng isang kahon. Kagad siyang kumuha ng tubig pero pagbalik niya ay mas dumadami na ito. Kinabahan na si Susie nang kumalat na agad ito sa bawat kahon na nandun. Sinubukan niyang tapunan ng tubig pero hindi ito tumatalab. Dala ng pagbubuntis ay mas nataranta si Susie. Kaya naisipan niya lumabas na lang at humingi ng tulong pero nang ipihit niya ang pinto ay hindi ito mabuksan. Diyos ko po! Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako! Umiiyak na patuloy na tinutulak ni Susie ang pinto pero hindi talaga tumabuksan. Nagsimula ng umusok ang buong shop. Nauubo na rin siya at wala nang ibang daan para makalabas doon. Sa kabilang banda ay kauuwi lamang ni Aaron galing trabaho. Napagod siya dahil sa tambak ng mga paperworks. Sir Aaron. Ano yun, Manang? Kasama niyo po ba si Susie? Hindi po. Hindi pa po ba siya umuwi? Hindi pa. Ang sabi niya 5:00 uuwi na siya pero 6:00 na. Tumawag po ba? Hindi eh. Nag-aalala ako sa babae, hindi ko maintindihan. Pati rin si Aaron ay kinabahan na kahit halos ilang linggo na silang hindi nagkikibuan ay hindi siya makaisip na maayos pagdating kay Susie. Isang tawag ang kumuha sa kanilang atensyon lalo pat galing ito kay Susie. Tumatawag si Susie, Manang. Sagutin ko muna. Hello, Susie. Aaron, tulungan mo ako. Susie, ano nangyayari? Hindi ako makalabas. May sunog. Pupunta na ako dyan. Manang, tumawag ka ng ambulansya at bumbero. Natrap sa loob ng shop si Susie. Walang sinayang na segundo si Aaron. Dali-dali niyang pinaharurot ang sasakyan papunta sa shop. Naku, may tao yata sa loob. Kawawa naman. Malakas ng apoy, may mga bumbero na rin ang dumating at ganon din ang pagdating ni Aaron. Sir, may tao sa loob. Malakas pa po ang apoy, mahirap pong pasukin, sir. Ano, kung ganon, papasok ako. Sir, bawal po kayong pumasok. Bitawan niyo ako. Malakas na hinawi ni Aaron ang pumipigil sa kanya at walang takot na pinasok ang apoy. Gamit ang kanyang braso ay pinantakip niya ito sa kanyang ilong at hinanap si Susie sa loob. Susie! Mausok at mainit sa loob.
May mga bagay na ring nagbabagsakan pero nahanap din ni Aaron si Susie. Nakahandusay at nanghihina. Susie! Susie, ako to si Aaron! Susie, gumising ka! Ilalabas kita rito! Dali-daling binuhat ni Aaron si Susie upang makalabas sila sa nag-aapoy na shop pero biglang bumagsak ang ilang parte ng kisame sa harap nila kaya napaatras si Aaron at prinotektahan si Susie. Kaya napaso sa apoy ang likod ng binata pero hindi siya pinaghinaan ng loob. Ang gusto niya lamang ay makalabas doon si Susie. Sa tulong ng mga bumbero na nasa labas ay medyo humina ang apoy kaya agad na kinuha ni Aaron ang tsansa na yon para lumabas at sa wakas ay nagawa niya ring iligtas si Susie na ngayon ay nawala ng malay. Ngayon ay nasa ospital na silang dalawa. Nagamot na ang sugat sa likod ni Aaron habang nagpapahinga naman si Susie sa ospital bed. May bandage ang kanyang ulo dahil nagkasugat ito at habang pinapanood ni Aaron ang dalaga ay mas gusto niya siyang nasa kondisyon na yon dahil handa siya masaktan para kay Susie. Excuse me sir, kayo po bang kamag-anak ng pasyente? Opo, Dok. Ito ang resultant test. So far, hindi naman siya nagkaroon ng major injuries. Kailangan niya muna magpahinga lalo pat nakalanghap siya ng maraming usok at thankfully, maayos naman ang pasyente at ang baby niya. Natigilan si Aaron sa pahayag ng doktor. Hindi niya alam kung nabingi lang ba siya o tama nga talagang kanyang narinig. Anong sabi niyo, Dok? Baby? Anong ibig yun sabihin? Kung ganoon, hindi niyo pa po alam. Base dito sa results ay 4 weeks pregnant ang pasyente at mabuti lang din ay nasa maayos itong kalagayan. Tuluyan ang naestatwa si Aaron dahil may dinadala sa sinapupunan si Susie. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Nakaalis ang doktor at naiwan na siya roon kasama ang dalaga na nagpapahinga. Baka sa kanyang mga mata na naluluha siya dahil alam niyang siya ang ama ng dinadala ni Susie. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga at hinalikan ito. Susie, kung naririnig mo ko ngayon, gusto kong humingi ng tawad dahil hindi agad kita naligtas at ang baby natin. Susie, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, aalagaan at poprotektahan ko kayo ni baby. Kahit ipagtabuyan mo ko, patuloy kitang hahabulin. Mahal kita, Susie. Isang balitang natanggap ni Aaron mula sa kanyang mga tauhan. Pati rin ang pagkasunog sa shop ay pinaimbestiga ni Aaron kaya ngayon ay alam na kung sino nasa likod nito. May CCTV footage po kung saan nagmasid ang dalawang lalaki na to. Habang ang isa ay pasikretong nilagyan ng nagbabaga ng sigarilyo na itinapon sa bintana. Ang isa naman ay pasikretong nilakang pinto at iyon ang nangyari. Hinanap namin ang impormasyon ng dalawang lalaki na to at sa iisang tao lamang ito nagtugma. Ipinakita ni Rowell ang resulta ng investigasyon at napakumo ang kanyang kamao sa galit nang kilalang kilala niya kung sino. Jenny, magbabayad ka sa ginawa mo kay Susie. Ito ay walang iba kundi si Jenny. Siya mismo ang nag-utos. Sa kabilang banda ay mabilis na naglakad si Jenny habang daladala ang isang maleta na mga gamit niya. Aalis na siya sa Pilipinas matapos malaman na hindi namatay sa sunog si Susie at alam niyang mahuhuli siya nito kaya tatakas siya. Pangiti itong pumasok sa airport dahil kaunti na lang ay makakasakay na siya ng eroplano at hindi na siya mahuhuli. At sa tingin mo, makakatakas ka? Natigilan sa paglalakad si Jenny nang may magsalita sa kanyang likuran at ito ay walang iba kundi si Aaron. Jenny, sumuko ka na. Alam mong may ginawa kang kasalanan at kung sa tingin mo makakatakas ka mula sa batas, nagkakamali ka. Desperada na si Jenny. Binitawan niya ang dala niyang maleta at mabilis na tumakbo. Pero ang hindi niya alam ay may nakalibot na mga pulis sa airport kaya nahuli siya nito. Bitawan niyo ako! Kunot noong lumabas ang presinto si Jenny at pinasasa naman siya papunta sa visiting area. Hindi niya alam kung sino ang bibisita sa kanya pero na makita kung sino yon ay agad siyang umupo. Susie? Susie, tulungan mo ko. Di ba magkaibigan tayo? Susie, hindi mo ito magagawa sa akin. Alam ko mabait ka, Susie. Tahimik lamang na nakasandal si Susie sa upuan. Pinapanood ang desperadang si Jenny na gustong makalabas. Ganyan ka ba talaga kawalang puso, Jenny? Matapos mong gawin sa akin yun? Kay Mama at kay Aaron?
Sa tingin mo, gusto kitang tulungan na makalabas dyan? Susie, natuto na ako. Alam ko na kamalian ko kaya please. Hindi. Hindi kita tutulungan. Matapos mo akong pagbintangan at muntikan mo na akong mapatay. Alam kong malungkot ka dahil hindi natuloy ang plano mo na mawala ako, di ba? No, Susie. You are too much, Jenny. I try to forgive you, but I can't. Harapin mo ang kasalanan ginawa mo at sa kung ano naaayon sa batas. At gusto ko ring sabihin sa'yo na hindi na kita kaibigan. Wala akong kaibigan na may planong patayin ako. Aalis na ako at bahala ka na sa buhay mo. Tumayo na si Susie habang si Jenny ay natigilan na makitang malaki ang tiyan ni Susie. Susie, buntis ka? Muling lumingon si Susie sa kanya habang hinahaplos ang tiyan nito. Paano? Sinong ama? Sinong ama nang nasa tiyan mo? Huwag mo sabihin, si Aaron. Tama ka, si Aaron nga. Siya ang ama nang nasa tiyan ko ngayon. Parang binagsakan ng sako-sakong lupa si Jenny dahil nakulong pa siya. Hindi na sila magkaibigan ni Susie, nawala na ang tiwala ni Tita Alicia at higit sa lahat, hindi na nga niya makukuha pa si Aaron. Hindi pwede. Hindi! Galit na sumigaw-sigaw si Jenny kaya agad siyang inawat ng mga pulis habang si Susie ay naglakad na paalis at naiwan doon si Jenny na miserable ang nararamdaman. Nakapikita din naman ni Susie ang preskong hangin sa taas ng mansyon. Gabi na pero hindi siya makatulog kaya lumanghap muna siya ng hangin sa labas. Isang mainit na yakap mula sa likod ang biglang naramdaman niya. Malumanay at ramdam niyang kaligtasan doon at ito ay walang iba kundi si Aaron. Hindi ka ba makatulog, mahal? Tumango bilang sagot si Susie. Hinalikan ni Aaron ang leeg ni Susie at ramdam niya doon ang kiliti. Pasensya na kung nagising kita, mahal. Wala yun, mahal. Basta tandaan mo na gagawin ko lahat-lahat para sa'yo. Handa ako isakripisyo lahat, mapasaya ka lang. Dahil makita ka nakangiti, masaya na ako. Mahal kita, Aaron. Mahal. Mahal na mahal din kita, Susie. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Sa mansyon ni Aaron na natili si Susie. Nag-work from home muna si Aaron dahil gusto niyang alagaan sila pareho. Gusto niyang akuin ang responsibilidad para sa ikabubuti ng panganganak ni Susie. Ngayon ay magkasama na sila at inamin ang totoong nararamdaman para sa isa't isa. Suportado din silang pareho sa bawat pamilya kaya panatag ng kanilang loob. Matapos ang pagbubuntis si Susie ay isa itong malusog na batang lalaki na pinangalanan nilang Ethan. Tila swerte rin ang kanilang anak dahil mas lumago ang negosyo ni Aaron at nakapagtayo na rin ng ilang branch si Susie sa kanyang perfume shop. Nag-travel na rin silang tatlo sa iba't ibang lugar na kahit may anak na sila, ay hindi ito naging babag para magpatuloy sa ganda ng buhay. Nang mag 1-year-old si Ethan, ay ikinasal na rin sina Susie at Aaron sa harap ng simbahan. Nangako sa isa't isa na sa hirap at ginhawa, pipiliin nila ang isa't isa sa araw-araw. Ang pagmamahalan nilang dalawa ay hawig sa totoong buhay. Maraming mang bumabagabag ay hindi ito naging dahilan upang sumuko sila at sa huli ay nagkatuluyan nga at bumuo ng masayang pamilya. Sa pag-iibigan din ay minsan may mga takot na mararamdaman, mga baka sakali na mas mabuting harapin ng walang takot upang sa huli ay hindi pagsisisihan. Gaya nila Susie at Aaron na natatakot sa maging epekto ng kanilang pagmamahalan na 7 taon ng agwat sa isa't isa pero pinatunayan nila na wala sa edad ang tunay na pagmamahal at ngayon, masaya na nilang nilalaan ang kanilang araw-araw sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!